Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga! Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Minpro, MCTV, and eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages. We are also live at PRO9, The Norton News Flash, 1TV Philippines, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions here in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Happy Kapihan po ulit sa ating mga viewers. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Ngayon po sa ating episode, pag-uusapan po natin gaya po ng mga nakaraang taon, ginugunita po natin or we are celebrating every month of July a week-long celebration for our Disability Week celebration. Kaya alamin natin ang mga programa at ang ating mga activities for that coming week. And of course, pag-uusapan natin ang mga rights din ng ating mga persons with disability. And we have with us again, ikinagagalak po nating ipakilala ang ating panauhin ngayon na parati na rin po nating nagiging guest sa ating programa. We have Sir Teddy Cahil, the Senior Manpower Development Officer of AVRC 3 or yung ating Area Vocational Rehabilitation Center 3 dito po sa Zamboanga City. Welcome po Sir Teddy sa ating program. Magandang araw sa inyong lahat. Buenos dias tamen, Mamay. Ayun. We are very happy po to have you with us because at yun nga po, gaya ng na-mention ko, pag-uusapan natin ulit yung ating mga programs and services for the sector, for the PWD sector, and of course yung kanilang mga rights and yung mga challenges rin that we are encountering now, especially with the new, yung ating mga new generation din and mga development dito po sa ating region and dito sa ating syudad. First po, as a member of the PWD community, what is the significance of the Disability Week celebration for you? We are celebrating this every year po. So ano po yung sa tingin ninyong significance and relevance of having this kind of activity every year? Una, Mambay, actually, noong nakalipas na taon, nagpasa ang ating Pangulo ng proclamation, I guess, 578 series of 2024, renaming the observance of National Disability Prevention and Rehabilitation Week, which is July 17 to 23 of each year, to National Disability Rights Week. So NDR Week na po ang tawag natin ngayon mula noong nakalipas na taon onwards rather than prevention and rehabilitation. So of course po dito sa taunang pagtitipon na ito, pag-oobserba na ito, ang significance ho nito isa rito yung pagkakaroon, yung muling mapopromote ang karapatan ng mga taong may kapansanan, because dominantly talagang napag-uusapan ng samot-saring karapatan ng mga persons with disabilities dito sa linggong ito. Pangalawa, nagkakaroon din ng public awareness on the different issues and concerns of people with disabilities. At pangatlo, yung contributions namin bilang sektor doon sa nation building ay nabibigyan ng pagkilala dito sa linggong ito. And of course, lalo na itong linggong ito ay talagang magsisilbing, it serves as a reminder, sabi nga ng wikang Ingles, to the public and private sectors of what they can contribute to this sector of people with disability po. So yun po we are always conducting this yearly, and syempre, it gives motivation sa community natin every year din for them to be appreciated and for them to be seen sa ating community. And syempre, gaya po na-mention po ninyo, Sir Teddy, that it's important to also acknowledge their contribution sa ating community, sa ating society, and in nation building. Based po ba sa inyong experience, Sir Teddy, is there enough support po from the government
and the community for persons with disabilities? Yeah, so far patuloy naman po ang mga suporta from the government and even on the private sector. But yun nga lang din po, siguro kailangan lang maipagpatuloy itong mga suportang ito at kailangan din sa sektor ay medyo palakasin namin ng husto nang sa ganon masustain itong mga suportang ho ito. I'm sure po, Sir Teddy, hindi pa rin nawawala no, yung ating mga challenges. Meron at meron pa rin talagang na-experience. And nagbabago po ba yung mga challenges that we are facing, especially po doon sa ating sector? Yeah, actually, sa mga galaw ng sektor ngayon, medyo unti-unti nang nasesensitize yung publiko. Halimbawa, isa sa mga challenges dyan, mula from discrimination, medyo nagta-transition sa deprivation or disenfranchisement. Wala na, medyo masyadong kukonti na ang incidents of discrimination, pero mayroon pa rin iilang insidente ng disenfranchisement. Yung bang hindi na isasali na pag-iiwanan ang sektor, isa ho yan. And of course, itong poverty is a challenge at large. Hindi lang naman ito nakakaapekto sa sektor ng mga may kapansanan, iba't ibang sektor, apektado din ho nito. And of course, itong inaccessibility naman, yung access namin sa equitable employment. Halimbawa, mayroon nga tayong employment, pero hindi naman equated, halimbawa, yung proseso, kung paano. Kami sa sektor, lumalaban kami ng patas. Pero ang tanong, nagkakaroon ba ng accessibility in terms of the hiring process? Halimbawa, pag ang taong naka-wheelchair, qualified man siya, pero pagdating sa interview process, pagdating sa examination, yan ba ay nailalatag sa isang venue na po pwede siyang makagalaw ng maayos? Di po ba o halimbawa, bulag ang aplikante, yung mga online examinations, online interview, yung mga materials na ginamit sa technical exams or essay exams, yan ba ay Are all those materials done or made in accessible format? Isang issue ho yan. So mga challenge pa rin ho naman ang mga yun na dapat sana mabigyan ng pansin. Halimbawa, lack of adequate specialty services and rehabilitation services, especially at the community level. Halimbawa, kasi kami sa sektor, may mga iba't ibang, dahil sa dami ng disabilities, halimbawa, yung mga specialty services sa medical services, specialty services like yung OT, medyo hindi ho occupational therapy sa mga taong may speech impairment, yung mga nangangailangan na para maituwid ang tamang pananalita, hirap na magsalita, yung mga developmental pediatrician, ang masyadong visible ho sa atin ngayon, ophthalmologist, halimbawa, orthopedic ward, nandyan ho yan sa mga those with physical disabilities, but other disabilities who are sometimes not apparent. May mga specialty services ho pa. Isang issue dun, isang challenge ho din yan na dapat matutukan at mabigyan ng pansin. And of course, yung lack of participation pa din ng sektor namin sa decision-making processes. Ang tanong, halimbawa sa buong Zamboanga Peninsula, iilan ba ang mga organizations ng persons with disabilities na actively involved sa local development councils, di ba? Para makasali sila doon sa development processes, halimbawa paglalatag ng mga pondo, project, etc. bago ma-transition yan sa mga sanggunian, di ba? Para mabigyan ng appropriation sa mga AIP development ng mga local government. Nandyan ho ba ang sektor namin? So medyo nakita ho namin isang challenge yan na dapat makapenetrate ang sektor diyan sa usaping yan, di ba? Kasi naman sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, malinaw ho doon na sa lahat ng decision-making processes, ang sektor ay dapat kasama. Yes. Sir Teddy, we have the Regional Council for Disability Affairs. How do you think the council helps dun nga sa na-mention yung kakulangan sa decision-making, sa involvement? Yes, so far ho, sa Region 9 kami, medyo dumadami ho. Previously kasi, because I have been a member of the RCDA 9 for more than a decade already, yes. Napansin ko ngayon, maskin kayo mamay, minsan you're also a member of that, dumadami na ho. Through PDAOs, di ba? Ang dami ng miyembro ng sektor, may mga federation pa na umuupo. In fact, ang ating Zamboanga City Federation of Persons with Disabilities, NGO yan, CSO ha, CSO.
is a member of the RCDA 9. So, yung mga concerns diyan dahil sa multiple agencies ang nandiyan, multi-agency yan, direkta nilang nasasagot. Halimbawa, issue ng justice system, di sa procure, yung mga vilification, etc., bullying, nandiyan naman ang Department of Justice natin, nandiyan ang human rights, tapos sa issue ng education, nandiyan ang DepEd, regularly they are attending health issue, nandiyan naman ang, in fact, sa current setup ngayon, o structure ng RCDA 9, ang ating vice chair is DOH. So yung mga health issues, pwede namang tugunan nila na nandyan ho sila. Tama, no? Kasi it's an interagency nga na coordination natin doon sa council. So, andun din lahat ng mga departamento or even agencies na pwedeng makatulong no, sa mga concerns specifically sa mga different provinces. Like you mentioned, kasama po doon yung mga Provincial Disability Affairs Office natin sa ating council. So far po, nakakatulong po ba ito? Like for the, what changes po, changes, reforms, would you like to see to improve opportunities no, para sa ating mga PWDs? Nare-raise up ba natin ito sa council where the agencies can help no address itong mga reforms na gusto nating ma-suggest? Yes, marami na ho kami mga in fact, isa nga dito sa mga naipasa namin resolution yung sa sports at yun ho ay hiningi ng ibang RCDA regions na dinuplicate nila na mapalakas yung issue ng palakasan naman sa sektor ng may kapansanan para man na ma-replicate ng ibang regions at maibaba nila doon sa mga LGUs nila. Isa dyan yung mga issues on livelihood, mas mabilis ho ang referral kasi napag-uusapan doon sa RCDA, halimbawa yung DOLE, yung pagiging responsiveness nila in terms of those livelihood programs that they have been providing to not just sa people with disability pero yung ibang miyembro ng community na nangangailangan. Mas mabilis ho kasi kumbaga convergence ho ito ng multiple agencies directly na natutugunan ang concern ng sektor. Kanina nabanggit po natin yung contribution no, ng ating sector sa nation building. So how do you see po yung ating role, yung role po ng PWD sa building po ng more inclusive and progressive society natin? Yan, thank you so much for that question, Ma'am Mai. At actually, isa ho sa mga napaka-visible na role na ginagampanan ng ating sektor, hindi lamang sa Zamboanga City, sa buong Region 9, and even at the national scope kami, because I'm also actively involved in the movement sa national level, isa ho dyan yung policy advocacy work role, yung advocacy role ng sektor namin. Kung titingnan ho ninyo, Ma'am Mai, halimbawa ako, I was a member of CDC for more than a decade also, na yung mga ordinances iba dyan, in fact, ang sektor mismo ang nagtutulak niyan. In fact, yung inclusivity ng social media programming, paglalagay ng mga inset, modesty aside, with all humility, tinulak ko yan sa city government and it was approved naman. It transitioned into an ordinance. So, at sa ibang lugar naman, kung titingnan mo rin ang role dito sa advocacy role pa lang namin sa sektor, madalas ho kung napapansin ninyo yung mga yung mga series of consultation, public hearings in both houses of Philippine Congress, sa Senate at sa House of Representatives, nandiyan doon ang mga malalaking organization ng people with disability. Isang usapin dyan, yung DSA, Disability Support Allowance, yung possible amendment ng ating accessibility law. Dahil sa sektor, para sa amin, ang kinikater ng accessibility law, which is the BP 344, are only those with ambulatory problems, with physical disability, di po ba? Ramps lang naman ang mandatory dyan. At itong mga elevator, how about sign languages? How about yung signages? How about yung braille markings for people who are blind? So, isa yan ho sa nasisilip ng sektor. So, ito pa lang dito sa advocacy role namin on policy development, napakalawak na ho nito. And baliba dyan, isang role na ginagampanan namin, nandyan din kami sa workforce in both public and private sectors. Mayroon ding may kapansanan na sa gobyerno, mayroon may kapansanan sa private sector na nagiging bahagi na rin ng nation building daw actually.
So it's good to know po no yung mga ganitong efforts na ginagawa ng ating sector po, Sir Teddy, para malaman din ng mga nasa sektor na ito yung mga ginagawang efforts. Kaya sila may mga nakukuha mga benefits because nga sa mga dahan-dahan na isinasagawa na efforts natin, not just locally but nationally. Balikan po natin, Sir Teddy, yung ating celebration no, ng ating National Disability Prevention and Rehabilitation Week no, for how about po dito sa Region 9? Gusto nating malaman kung ano po ba talaga yung ating purpose no in celebrating this. Actually, this is to instill public awareness on the plight of persons with disabilities, the issues and concern. As earlier I have said, talaga dito sa linggong ito, magkakaroon talaga ng reminder. Hindi lamang ang gobyerno, ang ating private sector, ang mga NGO, civic organizations. In fact, eto lang Sunday, wala pa nga hong NDR celebration ay pumunta na yung Chuchi Foundation. Nagpaabot ng kanilang tulong doon sa mga taong may free ano ho yun eye assessment. Doon tiningnan yung mga pwede pang mabigyan ng remedyo. Medically bibigyan ho yun. So inassess ho yun. So isa ho talagang napaka main purpose po niyan talaga yung talagang magtatag at sa tingin ko naman Ma'am, naging efektibo ito dahil sa taunan ba namang gawain sa bawat taon na ginawa ng Diyos na nare-remind, tingin ko masusustain ang maisa sa puso ng gobyerno man o ng pribado man ang pagbibigay galang o pagrerespeto sa mga karapatan ng taong may kapansanan. Paano po kami no, makakasupport po lalo na po yung ating mga local community sa ating celebration? Yes, siguro makipag-ugnayan lang po sila sa mga local. Ang kagandahan ho kasi ngayon, Mamay, because mayroon na tayo mga persons with disability affairs offices, halos madami na rin ho na na-establish sa bawat locality. So doon ho maipaparating natin, maicha-channel natin noon ang ating mga gustong maiparating, maipaabot sa sektor ng may makapansanan para naman ho yun sa tamang accounting din. Kasi di ho ba lumabas ng isang taon, sa totoo lang ito medyo lilihis ho ako ng konti if you may allow me. Alam ho natin medyo maraming nakakuha ng ID ngayon na walang kapansanan. They don't even deserve to be issued as such, di po ba? Dahil nga sa mga entitlement, mga incentives, yung mga privileges in certain transactions. Halimbawa, ako bilang bulag ay pagka nagtatransact ako sa bangko, nabibigyan tayo ng mga express lanes. So magandang bagay na rin ho yun. Eto namang iba, may mga nabigyan ng ID na hindi naman karapat-dapat daw. So, kaya nga mas maganda yung mga tulong, yung mga gusto nating partnership with the sector of people with disabilities, idaan ho na lang ho natin sa tamang ahensya na gobyerno para masiguro yan ay makarating sa sektor namin. Yes, tama po kayo. No? Thank you po for informing that no, sa ating public. And isa po sa mga ahensya na tumututok talaga sa sektor is yung ating Department of Social Welfare and Development. Ano po yung mga programs and services po nila na currently po being implemented po para sa sektor? Actually, masyadong broad ho ang DSWD programs, pero isa sa mga broad yan, yung halimbawa social protection, which is hindi lang ang sektor namin ang kasama, pero kasama ho ang sektor din. But I'll go to specifics. Ma'am Mai, because I am currently assigned at Area Vocational Rehabilitation Center 3, which is a non-residential facility operating under the auspices of DSWD. So DSWD ho, ito ho ay pwede siguro sa ngayon, pwede munang tawagin bukod tanging muna. Vocational Rehabilitation Center that caters to people with disabilities in the entire Mindanao. So this was founded in June 19, 1964. Mag-61st founding anniversary na ho kami ngayong taon. So, dito ho, social and vocational rehabilitation programs and services ang binibigay ho ng DSWD sa mga taong may kapansanan na nag-edad 16 and above. So, ito pa lang ho, napakagandang programang ito dahil ito ay free for all people with disabilities who are eligible naman. Kasi may mga age requirements ho kami. Maliban ho doon, free po ang vocational skills training diyan na medyo may 10 kaming training skill courses sa ngayon. And maliban to sa free na,
mayroon pa kaming boarding house subsidy. Halimbawa, galing kasi we cover di po ba hindi lang Zamboanga City. Sinasubsidize ho yan ng office ang kanilang tinutuluyan sa ngayon, pansamantala for 12 months. And free na rin ho yung training materials, uniforms, kasama ho ang 350 pesos a day. Imagine, times 30 ho yan, 10,000, how much is that? 10,800. So cash ho yun, binibigay sa kanila, doon nila kinukuha ang kanilang daily consumption sa food naman. So, but on top of that, free po ang aming services, ang training services for them, social and vocational training services for them, libre po yan. At may doktor ho kami kung sakaling medyo silang may dinaramdam, may doktor kami, may psychologist, may social workers na nagsisilbing parang nanay nila kung mayroon silang iba pang concerns. Halimbawa, pagkatapos ng training na yon, yung skills training na yon, mayroon din kaming placement services. Yung opisina din ang maghahanap kung saan sila maipi-place for possible employment. So talagang hindi ho bumibitaw ang AVRC3, ang DSWD, mula pagpasok nila hanggang matapos ang kanilang bibihira ho kasi ang programang From Training to Employment, di po ba? Kadalasan, mamay, nakafocus tayo sa training and thereafter parang okay sige it will be up to now the graduates to find a way for employment, but in the case of AVRC3 po iba ho yun may transition ho from training to employment. Hahanapan ho ngayon ni placement officer, makikipag-ugnayan. In fact, siguro napapansin nyo dito lang sa mga malalaking malls sa Zamboanga, may mga persons with disabilities ho dyan employed. Marami ho dyan, galing ho sa amin yan. Yan po, no, magandang programa din po, no, na at least nga nabibigyan ng job opportunities yung ating mga nabibigyan po ng job opportunities yung ating sektor. Sir Teddy, kumusta naman po no yung ating pag-ensure? You mentioned po yung ating mga different centers. Kumusta po yung ating pag-ensure na ating mga centers na nami-meet po yung needs ng ating residents, ng clients, especially in terms of yung ating rehabilitation, education, and social reintegration? Opo, in fact sa amin, konting, para masiguro lang ho yan, mamay, konting actually galaw, konting observation lang ng doon sa aming, we call it clients, persons with disabilities sa center. Agad-agad ho yan i-initiate ng meeting ang aming social worker, yung multidisciplinary approach namin. Magsi-sit down kami. In fact, before coming in here this morning, kausap ko yung isang instructor, sabi ko, mayroon siyang napansin doon sa isang may kapansanan in terms of interest. Sabi ko, I'll be going to PIA, but immediately after this, mag-usap tayo together with the social worker. So, ganun ho, hindi ho namin pinalalampas na para yung konseng napansin namin na tingin namin lilihis doon sa direksyon at hindi paborable sa aming persons with disabilities sa center, yun ay binibigyan agad ng pansin. Meron po ba tayong plans? Meron po ba tayong plans to establish po more PWD centers natin dito sa region or mag-upgrade po? Isa ho sa pinag-usapan namin yan, mamay, last meeting sa RCDA, and it was downloaded. Bahagi po yan ng roadmap ng NCDA, National Council on Disability Affairs, which is an attached agency of DSWD chaired by no less than the Secretary of DSWD. So, ang NCDA po, ibig sabihin, yung roadmap na yon na nilabas nila, approve with the approval of the Secretary himself. Di po ba? Kasi siya naman ang chair in analysis. So, isa ho dyan ay ang pagpuput up ng kumpletuhin ang siyam na training centers. Vocational trade kasi po, doon sa batas, Republic Act 1179, ang title ho niyan, an act to promote for the vocational rehabilitation of the blind and other handicapped persons and their return to civil employment. Ang nakalagay ho diyan, siyam ang ipuput up. Sa ngayon ho, 5 pa lang. So may utang ang gobyerno na 4, di po ba? Kaya ang saya ko nung prinisente yon bilang advocate, hindi lang bilang empleyado ng gobyerno, bilang civil servant, bilang sabi nga ng sektor, ako daw ay duty bearer. Tama, dahil nasa gobyerno ko, sila ay rights holder. Later on, pag retired na ako, rights holder na rin ako. So, bilang duty bearer din, masaya din ako at bilang miyembro ng sektor na isa na yan sa tinututukan ng DSWD ngayon, yung remaining na 4 na maiputa po yon. So, talagang hopefully, we're looking forward na yung siyam na nakalagay sa batas ay makompleto na po. Sa ngayon ho pa, 5 pa lang. Opo.
So we are hoping for the best na sana nga po makompleto siya at mas marami po tayong makater na PWD po hindi lang sa region but of course sa entire Philippines. Yes, at dumarami na rin po kasi ang mga persons with disabilities with the current given by DOH, 10 na ang types of disabilities. Kasama na ho ang cancer patients, cancer survivor, and those living with cancer, di ba? Under RA 11215, kasama sila. So, ibig sabihin, dumadami ang populasyon ng sektor namin. Kailangan na rin siguro kompletohin na rin yung institutions na iyon. Sir Teddy, ano po yung mga challenges ng DSWD, ng AVRC so far po sa pag-deliver ng ating mga services? Nakikita po ba natin na may kakulangan or yun po, kakulangan ng ating facilities? Kumusta po yung ating pag-deliver and how do we address it? Sa amin sa ngayon, ma'am, so far, medyo kung mayroon mga observations ng konti na mga kakulangan, siguro tuloy-tuloy naman po, halimbawa sa issue ng accessibility, recently naglagay ho kami ng tactile markings para naman sa mga bulag po yun, para kung po pwede, as much as possible, magiging independent sila. Maski walang cane pag may tactile kasi signages na inaapak-apakan ng bulag yon. Maliban ho doon, halimbawa, yung mga little improvements pa on signages, especially sa yung mga inclusive warning devices. We're looking forward to that kasi di po ba, sa issue ng disaster, kaming mga bulag, wala hong problema pag tumunog ang sirena. Naririnig ho namin yan, pero how about for the deaf? Narinig ba nila, what does it make sense to them? Dinig ba nila kung gaano kalakas ang tunog na yon? Unless otherwise, mayroon tayong mga blinking devices. So isa ho yan sa sinasuggest ko sa center, mag-put up tayo, pero on procurement na rin po yon. Pero isang bagay po ang sa tingin ko mas malaking challenge sa amin sa Hamon, yung pagpapalagana po namin, pagre-reach out namin sa community. Di po ba kasi may mga protocols sa baba, yung mga ganon na hindi tayo basta-basta nakakapenetrate na ang ating ano lang naman is hanggat maaari suyurin yung marating yung pinakadulo ng community para ma-reach out po namin kasi mandato ng gobyerno dalhin yung rehabilitation services at the community level. So yung mga daan, pababa, yung protocols, etc., policies downwards, yun ho isang hamon ho para sa amin yon. Thank you very much for sharing that with us. And hopefully po, yung ating mga local government units, yung ating mga ahensya ng gobyerno na miyembro po ng ating Regional Council for Disability Affairs ay dahan-dahan po na ma-improve natin and ma-address natin yung ating mga concerns po ng sektor. With that po, Sir Teddy, last na lang po, ano po yung ating mensahe sa lahat po ng ating PWD sector, not only in Zamboanga City but for the entire Region 9 po, na magsa-celebrate po ngayong July 17 to 23 ng ating National Disability Prevention and Rehabilitation Week. By the way, Ma'am Mai, before yung message na iyon, if you may permit me, ang theme po natin ngayong 47th National Disability Rights Week ay Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together. Yun po yan. So sama-sama ho tayo na magtatag ng isang inklusibong komunidad. Ibig sabihin, hindi lang kami, mga taong may kapansanan, kasama tayo, Mamay, and then kasama ang iba't ibang NGOs, CSOs, and government as well. So sa akong mga igsoon sa sektor, sa Region 9, siguro magpadayon ta sa atong pagiging aktibo, especially sa atong local government. Sana ho ay maging involved kayo ngayon. May bago nang parating na ang bagong administration. Yes. By June 30, uupo na ang mga bagong halal na mga local executives. Magkakaroon na rin yata yan ng renewal ng mga accreditation ng mga organizations natin. Ako ho ay iniimbita ho ko kayo na sana sumama ho kayo sa accreditation doon sa local, yung mga local organizations ho ninyo. Isama ho ninyo sa renewal ng accreditation para nang sa ganon mapili po kayo at makaupo kayo sa mga local development councils dahil napaka-importante po yan na maging involved tayo para masiguro natin may programa at may budget ang sektor natin sa ating komunidad. Yun lamang po. Daghang salamat. Buenos dias a todos. Maraming salamat po sa inyong mensahe at gaya po ng nabanggit ninyo, Sir Teddy, inaanyayahan po natin ang lahat na sama-sama po tayong makilahok din at we involve ourselves, especially sa ating mga local communities. So we involve ourselves in this celebration so that we may also
be part of the celebration ng ating PWD sector, and syempre po, malaman din natin yung kanilang mga karapatan at yung kanila pong mga programa para sa kanila, na nakalaan po para sa kanila. With that, nagpapasalamat po kami, of course, sa ating sign language interpreter na kasama po natin ngayon sa ating programa. We have Ma'am Marjorie Solis. Maraming salamat po. Of course, sana po ay ang ating mga manonood din po, gaya ng na-mention ni Sir Teddy, inclusivity. So para po lahat po ng ating mga PWD sector ay makilahok din sa ating programa ngayong araw. Thank you very much po, Ma'am Marjorie. And once again, thank you very much sa ating panauhin. We have Sir Teddy Kahil, the Senior Manpower Development Officer, also from AVRC. Kasama po niya si Ma'am Marjorie din po from the AVRC. Thank you very much po. And maraming salamat rin sa Department of Social Welfare and Development 9 for assisting us sa ating programa ngayon. Of course, we have their Information Officer also, Sir Ivan Eric Salvador. Maraming salamat po. And of course, sa ngalan din po ng kanilang DSWD Regional Director, we have Sir Riduan Hajimudin. Maraming salamat po. And with that, muli, nagpapasalamat rin kami sa lahat ng ating mga viewers. Sana po ay marami po tayong nakuhang mahalagang impormasyon ngayon sa ating programa. Maraming salamat. And sa ating mga following sponsors, we also have Dunkin, Karimadon, Camiseta, and Penguin, all available here at SM City Minpro. Maraming salamat po. And sa ngalan pong muli ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Regional Director Ms. Noemi Adaga, ito si Myra Espinosa. Magkikita pa po tayo sa ating mga susunod na episodes ng PIA Kapihan na Zamboanga. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.